Katulad po ng nabanggit ko sa araw na ito, ay pinagdiriwang po natin ang Divine Mercy Sunday. Ang awa ng Diyos ay lubos na lubos. Ang awa ng Diyos hindi mauubos. Ang awa ng Diyos ay naririyan lang at sapat na at hindi magkukulang. Ito po sana ang ating paniwalaan sa araw pong ito, na tayo po ay nagdiriwang ng Divine Mercy Sunday. At ano po ba ang awa ng Diyos? Sabi po ni Pope Francis, mercy is the ultimate and supreme act by which God comes to us. It is the bridge that connects man and God, opening our hearts to the hope of being loved forever despite our sinfulness. Haba nung na-memorize ko, no? Yung po ay sabi ni Pope Francis na ang kahulugan po noon ay ito yung pamamaraan ng Diyos para lumapit sa tao. Pamamaraan ng Diyos at sabihin natin, isang tulay para ang tao at ang Diyos ay magkaugnay, na habang binubuksan natin ang ating puso, ay nararamdaman natin ang kanyang pagmamahal, hindi man tayo karapat-dapat. At ang mukha ng awa ng Diyos, ng Ama, ay nakita natin sa mukha ni Jesus. The face of Jesus is the face of the mercy of God the Father. Kaya naman nung ako po'y pumasok ng seminaryo, sabi ng lola ko, ay may awa ang Diyos. Kahit ikay pilyong bata, magiging kampare. Yun ang imikin ng mga matanda. May awa ang Diyos, gagaling ka rin. May awa ang Diyos, magkakaasawa ka rin. May awa ang Diyos, makakatapos ka sa pag-aaral. Hindi po nauubos ang awa ng Diyos. Alam po ba ninyo ang aking pong formula dito sa kamay ni Jesus? Simple lang. Ang formula ko po ay ganito. Ang awa ng Diyos, kailanman hindi mauubos. Kahit donasyon, kinakapos, awa ng Diyos, hindi mauubos. Baw. At ito po ang aking natutunan, na lahat po ay biyaya at galing sa awa ng Diyos. Amen? Mga kapatid, ngayon din po ay ating bibigyan ng pansin sa ating banal na ebanghelyo ang isang personalidad na ang pangalan ay Tomas. Na kapag narinig natin ang salitang Tomas, merong kaakibat agad na isang paglalarawan, the doubting Thomas. Si Tomas na nagduda. Pero abangan po natin ang kanyang pagdududa, sapagkat ang kanyang pagdududa ay hindi natapos sa pagdududa. Mga kapatid, tayo po ay normal lang na nagdududa. Maraming beses na tayo'y nagduda. Sino po sa inyo ang dalaga pa? Taas ang kamay. Huwag ko kayong mahiya. Dalaga. Ayan, wag namang hiyang-hiya, itaas nyo. Ayan, dalaga. Ayan, dini, may dalaga ba rin eh? Dito may dalaga. Itaas nyo para, ayan. Be proud na kayo dalaga pa. Ngayon, ikaw dalaga rin. Ayan. May nagsabi sa iyo na kahit ang iyong bibig ay mayroong face mask, kitang-kita at bakas na bakas sa iyo ang iyong kagandahan. Noon mo lang nakilala yung lalaking yun at sinabi sa iyong, I love you. Maniniwala ka agad? Hindi daw. Dapat na ipakita sa gawa. Dapat ipakita muna yung tunay niyang pagmamahal. Hindi tayo naniniwala agad sa mga diga ng mga puging lamig. Dahil yan minsan yung mga puging lamig ay buladas. Kaya hindi po tayo naniniwala agad-agad sa mga sinasabi ng mga nanliligaw. Ayan. Gayun din po,
sa usaping pera. Ayan, medyo malaki ang bag ni nanay. Ito, malaki ang bag. Mukhang maraming pera ito. Pwede ho bang mangutang? Ha? Pwede hong makautang mga 50,000 lang. Ha? Pwede daw. Dahil kilala ako. Paano kung hindi ka kilala, napakahirap hong mangutang. At ang iisipin natin, sasabihin natin, ay, mahirap mangutang dahil babayaran kaya ako nito? Itong paring ito, babayaran kaya ako? Mukhang manggagancho. So, kinakailangan natin ang pruweba. Kinakailangan natin na tayo maging sigurista. At nang ako po ay magsimulang maghiling, natagalan po. Bakit po? Sabagkat ako po ay nagdududa rin. Sabagat yung una ko pong na-praying over, hindi ho nabuhay, patay. Parang hinintay lamang po ko pagka-praying over ko'y nagkikisay at patay. Kaya ayoko na kong mag-praying over. Baka sabihin nila, oh, that priest has the gift of healing. But Father Joe is different. He has the gift of healing. Ayan. At siya ay may regalo para pumatay. Kaya doon po ako natakot. Nagduda po ako. At nangailangan ng mahabang panahon, 4 na taong pagtatanong, 4 na taong pagdarasal, 4 na taong paghingi ng pruweba, kung ako nga ay tinatawag sa healing ministry. Mga kapatid, ito po ang karanasan ni Santo Tomas, na siya po ay nagduda sa Panginoong Diyos kung talagang siya ay nagpakita at kung talagang ang Panginoon ay muling nabuhay. Ganito po kasi ang senaryo, mga kapatid. Pasensya ka na, brother, at tayo ngayon ay medyo magulo para iba-iba naman. Kasi baka, alam niyo kung bakit ako naglalalakad na ngayon, dahil baka dapuan na naman ako ng ibon, mapagkamala na naman pugad ng aking buhok. Nung isang araw po, dinapuan ako, kaya ngayon po ako naglalakad na, wala na po akong tiwala ngayon. So, eto po, think about of the dialogue, the best greetings of the Lord. Sa mga disipulong takot, sa mga disipulong confused, depressed, sa mga disipulong may guilty feelings. Ano kaya ang pinakamagandang dialogue ng Panginoon? Pwede niyang sabihin, bulaga. Hindi naman ganon. O kaya, haler. Hindi po Ang kanyang sinalita ay yung salitang kailangang marinig ng mga disipulo. At ano po yun? Peace, man. Kapayapaan. Sabagat ito ang kailangan ng mga disipulo na maramdaman nila na sila'y pinatawad, they have been reconciled, and they have been forgiven by the Lord. Kaya ang binitawang salita ng Panginoon, sumain niyo ang kapayapaan. Tuwan-tuwa ang mga disipulo. Pero, nung unay sila'y natakot. Pero na ipinakita ng Panginoon, heto ang aking kamay, heto ang aking daliri, heto ang aking tagiliran. Manampalataya na kayo. And they rejoice. To be with the Lord is to rejoice. Kahit na tayo mayroong mga pinagdadaan ng mga problema sa buhay, kapag kasama natin ang Panginoon, kakayanin natin ang lahat ng mga problema sa buhay. Mga kapatid, one of the gifts of the resurrection of the Lord is peace. Kapag meron tayong kapayapaan sa ating mga puso, kahit na marami tayong pinagdaraanan, ibig sabihin, si Kristo ay muling nabuhay sa atin. Kahit na tayo ay maraming karamdaman, kahit na tayo maraming mga sakit, marami tayong mga tinitiis na paghihirap, basta merong kapayapaan, naroon ang Panginoon. Long time ago, I have a mass ng convocation ceremonies ng mga
nurses dyan sa Aramin. At binigyan ko po sila ng healing mass. At bahagi po ng aking ginawang paipek, ay pinalapit ko po yung anak doon sa nanay nila. At sabihin mo sa nanay at tatay mo, thank you for all your sacrifices. Please forgive me. At pinatatawad ko rin po kayo sa inyong pagkukulang. Alam po niyo, bumaha ng luha. At para nagkameron na rin ng swimming pool doon sa kanilang hall ng Aramin. And I have seen families being reunited, families being reconciled, families learning to forgive each other, at naramdaman nila ang kapayapaan. At tanda ko rin po, parang Easter season din noon. At sabi ng isang magulang sa akin, Father, ito po ang pinakang the best na Easter season because we have been reconciled with one another. Kaya nga po, ito po ang mensahe ng muling pagkabuhay ng Panginoon na tayo po ay makaranas ng kapayapaan. Pangalawang mensahe ng Banal na Ebanghelyo, we are being invited to see the hands of Jesus. Opo, baluktot ang kamay ko. Baluktot din ang kamay ni Jesus. Yan po ay dahilan sa kanyang pagkakapako. There are no lines in the palm of Jesus. Sapagat napalitan na po ng pilat ng kanyang pagkakapako sa krus. Mga kapatid, meron pong iba't ibang uri ng palad. May manipis, parang sa bebot. Sabi ng iba, pag manipis ang kamay mo, tamad. Pag makapal, kalyuhin, masipag. Pero hindi lahat po ng manipis na kamay ay tamad. Meron lang po talagang manipis, katulad ng aking kamay. Pero meron pong mga tao na talagang kalyuhin dahil sa sipag at syaga. Pero we are being invited to look at the hands of Jesus. At makikita po natin, wala na po siyang lines. Napilitan na po ng pilat ng pagkakapako ni Jesus. He was crucified not because he was bad. He was crucified because he was very good. At ang kanya po, masasabi natin, Jesus had no ID. Jesus had no driver's license. Jesus had no SSS. But Jesus had this indelible mark of the nails. The lifelines of the fallen humanity. Kaya naman tayo po napakahilig nating magpahula. Hindi naman po bagay sa ating pananampalataya. Sabihin, ikaw ay magkakasakit, pero kung iinom ka ng gamot, gagaling ka. Siyempre naman, ikaw ay makakatapos sa pag-aaral mo kung ikaw ay mag-aaral. Siyempre naman. At tayo po ay naniniwala, karamihan doon sa mga horoscope. Kaya ang iyong araw ay mapalad mo ang araw na Martes at ikay magkakaasawa sa tumutugon na zodiac sign na Capricorn. Kaya hanap ka ng isang lalaking Capricorn ang zodiac sign, walang mahanap. Kaya kahit mukhang kapre, pinatulan na kasi Capricorn. Pero mga kapatid, mababanggit po natin, ano man po ang ating pinaniniwalaan, paniwalaan po natin ang dakilang pag-ibig ni Jesus. Ang kanyang mga kamay, we can discover His character, His faithfulness, His love, His suffering for all of us. Ang kanyang dakilang pag-ibig na ipinahayag niya nang siya po'y ipako sa krus. Ito po ang hinihingi ni Santo Tomas. Ito po ang hinihingi niya ng mga tanda. Sapagkat, sabi niya, face can deceive. Maraming mga tao pwedeng magmaskara. Pero itong butas, itong sugat, itong pilat,
Hindi pwede itong dayain. Kaya nga, Thomas is asking for this. Kaya nga, anong masasabi natin kay Tomas? Nagpakita ang Panginoon sa mga disipulo, kapera kay Santo Tomas. At si Tomas ay wala. Kaya nang dumating si Tomas, ay sabi ng mga disipulo, Kuyang, nakita namin ang Panginoon. Hindi ako naniniwala. Kulang lang kayo sa tulog. O kaya naman, gutom lang yan. Iligo mo yan o ikain mo yan. Pero kuyang, totoo. At sabi ni Tomas, hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, nakihipo ang kanyang daliri, ang kanyang mga palad, hinding-hindi ako maniniwala. Mga kapatid, dito po ang pananampalataya ng karamihang mga tao. To see is to believe. Mahalaga sa atin yung nakikita, napipindot, nakahawakan. Mahalaga po sa atin worldview. Those can be perceived by the senses. Kapag hindi natin nakita, hindi natin nadama, hindi natin napindot, ay hindi totoo yan. But there are things in the world that cannot be perceived by the senses, but can only be felt by the heart. Kaya naman, nagpakita ang Panginoon at sabi niya, hala, Tomas, harini ka, parini ka, sabi ng Tagalokban, parini ka, lumapit ka, ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran, hawakan mo ang aking mga sugat, sapagkat huwag ka nang magduda, manampalataya ka na. Dear brothers and sisters, nakumberte si Santo Tomas. His short statement of faith was very rich in faith. Kaya sabi niya, my Lord and my God. As if the Lord became everything to Thomas. So much so, Thomas went to India and died there as a martyr. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay hindi na dapat nangangailangan ng tanda. Huwag na po tayong humingi ng tanda. Huwag na po tayo humingi ng patunay na tayo'y mahal ng Diyos. Look at the cross. The Lord is telling us, He died for you and me. Look at your life. You have been blessed. You have been anointed by the Lord. Hindi mo kakayanin ang mga pagsubok sa buhay, kundi ka tinulungan ng Panginoon. Mga kapatid, tayo po ang makabagong Tomas na naghahanap ng tanda. Sino po bang mag-aakalang makakapagpatapos ako ng ganito karaming mga building dito sa kamay ni Jesus? Nung bata po ako, kumpare, wala akong napagawa kahit doghouse. Kahit ho bahay ng aso, wala akong napagawa. But I simply believe that the Lord has a beautiful plan. I simply believe that the Lord will be the one to construct all this. Wala po akong pera. Wala po akong connection when I started this project. I simply believe. Yun lang po ang puhunan ko. Sipag at syaga, pananampalataya, at kapal ng mukha para mangutang sa mga incheck. At bayad ka ng utang, bayad ng kaunti, utang uli. Bayad ng kaunti, utang uli. Kaya utang, bayad, utang, bayad, utang, bayad equals building. At ito po siguro ang kailangan natin. Let us try to believe that God has a beautiful plan for all of us. Baliktarin po natin mga kapatid ang ating pong sinasampalatayanan. To see is to believe. Baliktarin natin yan lang. To believe is to see. When you believe, you will see a lot of miracles. Look at your life. The Lord has been blessing you. Pero kung tayo po ay naroroon lagi, ay maniniwala lang ako sa inyo pag ako'y pinagaling ninyo. Maniniwala lang ako sa inyo kapag ako'y binigyan nyo ng asawa.
Maniniwala lang ako sa inyo pag pinatama niyo ako sa loto. Pero mga kapatid, stop looking for a sign. Simply believe and you will see miracles after miracles will be given to us. Don't you ever doubt that God loves you. Don't you ever doubt that God can heal you. Don't you ever doubt that God answers all our prayers in your time and in your manner. Don't you ever doubt that God has a beautiful plan for all of us. Because everything works together for the good of those who love and serve the Lord. Happy Divine Mercy Sunday. Muli nating sampalatayanan, hindi nauubos ang biyaya ng Diyos. Hindi matatapos ang kanyang mga pagpapala. Ang kailangan lang natin, tumanggap, manampalataya, angkinin. Believe and you will receive. Claim and it will be yours. Sabagat ang Diyos ay Diyos na puno ng pag-ibig, awa, at kagandahang lubos. God is a God of mercy. A God who is rich in mercy. Hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na. Kaya sa araw pong ito, umasa po tayo. Babaha ng awa at pag-ibig ng Diyos sa araw na ito at sa mga darating na araw ng ating buhay. Amen.